Magandang umaga mga bata. Para sa ating asignaturang Araling Panlipunan, bago natin ito simulan ang panibagong leksyon, may ipapakita muna akong larawan sa inyo. Ano ba ang inyong mapapansin sa dalawang larawang ito? Tama, meron itong pagbabago. At ito ang leksyon natin sa araw na ito tungkol sa mga nagbago at nagpatuloy sa mga lalawigan at rehiyon. Alam niyo naman mga bata, sa paglipas ng mga taon, may mga pagbabago sa bawat lalawigan. Ang mga pagbabagong ito ay bunsod ng maraming dahilan. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, may ilang bagay na nananatili pa rin at nagpapatuloy. Unahin natin ang mga pagbabago sa mga lalawigan at rehiyon. Maraming pagbabago ang pinagdaanan ng bawat lalawigan bago nito narating kung ano ito sa kasalukuyan. Maaaring ito ay pagbabago sa pagkakakilanlan, gaya ng pagpapalit ng pangalan, paglaki o pagliit ng sakop na lupain. At meron din tayong tinatawag na pagbabagong pisikal na anyo ng kapaligiran at ng mga estruktura na makikita rito. Meron ding pagbabagong pangkabuhayan at pagbabagong panlipunan. Unahin natin ang pagbabago sa pagkakakilanlan. Ang pagbabago sa pagkakakilanlan ay hindi lamang sa pangalan. Kabilang dito ang paglaki o pagliit ng lupang nasasakupan o paglipat sa rehiyong kinabibilangan. Kagaya sa Cordillera Administrative Region. Dati, magkasama bilang isang lalawigan ang Kalinga-Apayao. Pero noong taong 1975, alinsunod sa Batas Republika bilang 7878, hinati ito at itinatag na dalawang magkaibang lalawigan upang mas madaling mapamahalaan. Ngayon, kilala ito ng mga lalawigan ng Kalinga at ng Apayao. Ang Kalinga ay may kabuuang sukat na 3,071 kilometro kwadrado at binubuo ng 7 bayan at isang lungsod. Ang Apayao naman ay may kabuuang sakop na lupain na 4,120 kilometro kwadrado at nahahati rin sa 7 bayan. At alam niyo ba mga bata, noon, ang Aurora ay dating kabilang sa ika-4 na rehiyon. Kasama nito ang Batangas, Cavite, Laguna, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Rizal at Romblon. Pero noong taong 2002, alinsunod sa utos tagapagpaganap bilang 103, nahati ang rehiyon sa 2. Nabuo ang Region 4A o tinatawag natin na Calabarzon. Ito ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At ang Region 4B naman na tinatawag natin na Mimaropa. Nandito ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Samantala, alinsunod sa Batas Republika bilang 10879, ang rehiyon ng Timog Kanlurang Tagalog ay tatawaging rehiyong Mimaropa at hindi na Region 4B. Ngayon, dumuko naman tayo sa pagbabagong pisikal. Tumutukoy ang pagbabagong pisikal sa mga nakikita o kapansin-pansin na nagbago sa isang lalawigan at rehiyon. Ang mga pagbabagong ito ay maituturing na tanda ng pang-unlad o modernisasyon. Nangangailangan ang modernisasyon ng mga makabagong teknolohiya at mga bagong estruktura. Halimbawa, malaking bahagi ng Cavite ay rural bago nagsimula ang modernisasyon nito noong 1970.
Sa pagdating ng maraming negosyante, dumarami rin ang mga naitayong pabrika, gusali, at iba pang estruktura. May mga lupaing sakahan na ginawang mga subdivision at tinayuan ng mga shopping mall. Nagpagawa rin ng mga bagong kalsada upang maging maayos ang biyahe papunta sa iba't ibang bayan. Idinugtong ang Cavite sa Metro Manila at nagpagawa ng mga expressway. Ngayon ang makikita ninyo sa larawan, ito ang Cavite Expressway o Cavitex. Binuksan ang Cavitex noong 2011 at ang Muntinlupa patungong Cavite Expressway o MCX naman noong 2015. Ngayon naman dito tayo sa pagbabagong pangkabuhayan. Kaugday na mga pagbabagong pisikal ang mga pagbabagong pangkabuhayan sa lalawigan at rehiyon. Dahil sa modernisasyon, nagkaroon ng mga pagbabago sa paraan at sa kagamitan para sa iba't ibang hanap buhay. Nakatulong ang mga ito upang magkaroon ng mas maraming ani o huli. Bunga nito, kinailangang magtayo ng mga bagong pabrika sa paglikha ng iba pang produkto. Halimbawa dito ang South Cotabato sa Soxargen. Ang South Cotabato sa Soxargen ay sagana sa mga likas na yaman. Malaki ang potensyal nito sa pagsulong sa kabuhayan dahil sa mga pagbabagong naipatupad sa lalawigan. Alinsunod naman dito ay ang General Santos, ang lungsod ng Jensan na tinaguriang tuna capital ng Pilipinas. Nakabatay ang pagbabagong pangkabuhayan nito sa mga industriyang pangisdaan at pansakahan. At alam niyo ba mga bata na ang kabuuang huling isda na dinadala araw-araw sa fishport ay nasa 750 metrikong tonelada. Ang naturang fishport na may 7,800 manggagawa ay tinayuan ng modernong pasilidad. Malaking kabahagi rin ng kabuhayan ng Jensan ang mula sa pagsasaka at paghahayupan at sa mga industriyang nakabatay sa mga ito. Nakapag-aani rito ng mga pananim na may mataas na halaga gaya ng mais, palay, niyog, pinya, asparagus at saging. Nakapagluluwas din ito ng mga manok, baboy at baka na may mataas na kalidad. Yan ang pagbabagong pangkabuhayan. Dito naman tayo sa pagbabagong lipunan. Sa paglipas ng taon, unti-unting lumalaki ang bilang ng populasyon sa mga lalawigan. Nagkakaroon ng tinatawag na migrasyon. Ano ba ang migrasyon? Ito ay ang paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar, lungsod o lalawigan. Kalimitan, ang migrasyon ay mula sa rural patungong urban. Ano ba ang dahilan nito? Mag-aral, magtrabaho, o maghanap ng iba't ibang oportunidad. Kabilang dito sa pagbabagong lipunan ay ang pagtaas ng populasyon. Ngayon ipapakita ko sa inyo sa isang talahanayan ang unang 4 na lalawigan na may mataas na populasyon sa taong 2000 at taong 2015. Kung inyong mapapansin, noong 2000 at 2015, nananatili ang Pangasinan sa listahan ngunit bumaba ang pwesto sa pang-4 noong 2015 dahil sa bahagyaang itinaas ng populasyon nito. Ang Bulacan naman ay nananatili sa ikalawang pwesto at tumaas ang populasyon nito sa 1 milyon. Samantala, kapansin-pansin na umakyat sa unang pwesto ang Cavite at pumasok sa ikatlong pwesto ang Laguna.
At makikita natin na ang Cavite, Bulacan at Laguna na may mataas na populasyon sa taong 2015 ay mga lalawigan na malapit sa NCR. Ito yung sentro ng urbanisasyon at modernisasyon. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo sa talahanayang ito ang 4 na lalawigang may pinakamababang bilang ng populasyon. Sa loob ng 15 taon ay kaunti lamang ang bilang ng tao na nadagdag sa mga populasyon ng mga ito. Nanatili naman ang Cordillera Administrative Region o CAR na rehiyong may pinakamababang populasyon sa taong 2000 at 2015. At dito nagtatapos ang leksyon natin sa araw na ito. Ipagpapatuloy natin ito sa susunod na araw. Ngayon, sagutin natin ang nasa pahina 123 ng inyong aklat. Lagyan ng check ang pares ng larawan kung may pagbabago sa anyo nito sa ngayon. Unang larawan, may pagbabago ba? Wala. Meron, magaling, lagyan ng check. Pangalawang larawan, meron bang pagbabago na makikita dito? Wala, magaling. Pangatlo, meron bang pagbabago na makikita sa larawan? Wala rin, magaling. Pang-apat, may pagbabago ba na makikita sa larawan? Meron, magaling, lagyan ng check. At pang-5, meron bang pagbabago na makikita sa larawan? Meron, magaling. Ngayon naman gawin natin ang nasa pahina 133, ang titik A. Tukuyin kung ano aspekto ng pagbabago ang nakasaad sa bawat bilang. Isulat ang letrang A para sa pisikal, B para sa pangkabuhayan at C para sa lipunan. Una, pagkakaroon ng pinakamataas na bilang ng populasyon ng Cavite noong 2015, A, B, or C? At ang tamang sagot ay titik C. Pagdating sa populasyon, yan ay pagbabago sa panlipunan. Pangalawa, konstruksyon ng NAIA Expressway sa Manila. Ito ba ay pisikal, pangkabuhayan o panlipunan? Tama, titik A. Ito ay pagbabago sa pisikal. Pangatlo, pagkakaroon ng mga industriya ng electronic sa Laguna. A, B, or C? At ang tamang sagot ay titik A. Ito ay pagbabago sa pisikal. Pang-apat, mababang populasyon ng Batanes noong 2015. A, B, or C? At ang tamang sagot ay titik C. Pang-5, paggamit ng makabagong makinarya sa pagsasaka. A, B, or C? At ang tamang sagot ay B. Ito ay pagbabago para sa pangkabuhayan. At dito nagtatapos ang leksyon natin sa araw na ito. Uulitin ko, ipagpapatuloy natin ang leksyon na ito sa susunod na araw. Ako uli si Teacher Juna. Hanggang sa muli, paalam!